Hey yo, good day everyone. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. At nakakalungkot man pero ang video na to ay tungkol sa aksidente. Ayan. Kanina nakapanood ako ng balita na according to statistics, nito lamang daw quarter 1 o yung first 3 months of 2024. Sa first quarter ng 2024, nakapagtala ng humigit kumulang 4,000 accidents, 4,000 aksidente sa two wheels sa mga motor. 3 buwan pa lang nakaka-4,000 na tayong aksidente. Tapos meron din akong napapanood ng mga videos. Actually, madalas akong makapanood ng mga videos or madalas kong marinig sa mga nagmumotor yung kasabihan na hindi naman daw talaga natin masasabi kung kailan tayo ma-aksidente. I don't agree with that. I don't agree with that. At kaya kong patunayan sa inyo. Actually, may mga nagawa na akong videos tungkol dito. Pero ngayon, kaya kong patunayan sa inyo na iisa lang, okay? Iisa lang ang uri ng aksidente na hindi natin maiiwasan. Okay, bigyan ko kayo ng example bago natin i-discuss kung anong aksidente na yon. Alright, so Lunes, ano ba ngayon? Thursday, okay, sige. Thursday ng umaga, gumising si rider. Okay, ako, si Man Cannot Ride. Thursday, gumising si Man Cannot Ride. Paggising niya, maganda yung panahon. Katulad ngayon. Yan. Maganda yung panahon paggising ko kaninang umaga. Nag-ride ako, pumunta ako sa mga bulubunduking lugar. Bigla-bigla na lang nagbago ang panahon. Mabilis na nagbago ang panahon, dumilim, nagkaroon ng thunderstorm at kumidlat. Tinamaan ngayon si Man Cannot Ride ng kidlat at namatay. Yun ang aksidente na hindi natin maiiwasan. At yun talaga ang hindi masasabi ng rider na nung araw na yon, nang gumising siya na maganda ang panahon, pag nag-ride pala siya, sa gitna ng kanyang ride, ay bigla na lang siyang tatamaan ng kidlat dahil biglang nagbago yung panahon. Okay. Sarap ng hangin dito. Sana walang wind noise. May wind noise. Pero sarap ng hangin dahil it's my lunch break. So sa halip na kumain, mag-vlog na lang ako kasi medyo pumigat ulit tayo nagbabawas tayo tigbawalit. Okay. So magbigay tayo ng second scenario. Ito, si Man Cannot Ride. Ako, gumising muli ako Thursday ng umaga. Paggising ko, umuulan. Tinignan ko ang balita, merong news updates na sinasabing merong thunderstorms. Medyo malakas at pwedeng may kulog at papanakanakang kulog at kidlat. Ang ginawa ni Man Cannot Ride, nag-ride pa rin. Nag-ride pa rin ako, lumabas pa rin ako, at pagdating ko sa mga bulubundukin, kumidlat, tinamaan ako. Yun ang isang example ng aksidente na pwedeng iwasan. Okay. Ang mga aksidente na hindi may iwasan talaga, isa lang tipo yan, okay? Yung mga aksidente na tinatawag nating acts of God or acts of nature. Siguro sabihin nyo, Man Cannot Ride, kumidlat naman Oh. So, dapat yung pangalawang example, hindi rin maiiwasan yon. Actually, maiiwasan yon dahil nung gumising ako doon sa pangalawang senaryo, nakita kong umuulan na. May mga news advisories na uulan at umuulan at may mga kulog at kidlat. Bakit pa rin ako nag-ride? Okay. So magbigay naman tayo ng iba pang examples, magkaibang senaryo naman. Ang example ng acts of God na hindi natin maiiwasang aksidente ay yung tipong nag-ride tayo sa mga bulubundukin, tapos bigla na lang lumindol at nag-landslide, natabunan tayo. Okay. Ngayon, ang isang senaryo naman kung saan pwedeng maiwasan yon ay halimbawa nagra-ride tayo sa bulubundukin,
lumindol, nag-landslide dun sa pupuntahan natin, alam na nating lumindol, alam na natin na pwedeng magkaroon ng landslide, so dapat naging extra careful na tayo. Para pagdating dun sa area na may landslide, hindi na tayo dudulas, hindi na tayo malulubak, or hindi na tayo mahahassle. Ngayon, yung unang senaryo na nag-landslide at natabunan ka, nandyan na yung landslide, hindi mo talaga may iwasan yon. Hindi mo rin naman pwedeng i-predict kung kailan lilindol. Tama, okay. Yung pangalawang senaryo, lumindol na. Hindi nagka-landslide sa lugar mo. Doon sa pupuntahan mo, alam mong pwedeng doon may landslide. Pero ang ginagawa mo, binibilisan mo pa rin, nagbabanking ka pa rin, alam mo nang pwedeng may mangyari, yun ang pwedeng iwasan. Okay, magbigay na tayo ng mga general examples. Halimbawa yung napakasimple, street riding, dito sa urban areas, street riding. Yung sumisingit sa kanan, alam natin na delikado ang sumingit sa kanan. Dahil yung kanan, nandun ang bike lane. Yung kanan, pwedeng tumabi yung mga sasakyan para magbababa yung mga jeepney, magbababa yung mga FX, yung mga van. O pwedeng may kakanan na sasakyan na private vehicle. Mahirap ding sumingit sa kanan kapag ang kasabayan mo is mga truck or mga long vehicles. Pero marami pa rin ako nakikitang riders na talagang para lang makauna, para makaiwas sa traffic, para lang makausad na, at dahil walang pasensya o talagang matigas ang ulo, sumisingit sa kanan. Tapos yun pala, pag singit sa kanan, kakaliwa din pala. Sa kagustuhan lang na mauna, sumisingit sa kanan. Hindi nga talaga safe ang sumingit sa kanan. Hindi dapat umo-overtake sa kanan. Tapos kapag na-aksidente yung motor, ang sasabihin natin, hindi naman na talaga natin alam na may aksidente. Malay ba natin na titigil yung jeep? Malay ba natin na may tatawid na pasahero? Malay ba natin na magkakat yung sasakyan, magpapark pala siya? Malay ba natin na yung long vehicle pala, kakainin yung linya? Alam natin dapat actually yun. Kasi yun, hindi na yun mga acts of God. Bilang mga better, safer riders, alam na natin yun. Dapat alam natin yun. Alam natin na kapag may tumigil na jeepney sa unahan natin at bumabagal at huminto, tapos nakita natin may pedestrian lane, baka may tumatawid. So bakit natin hahatawin? Alam natin na may sasakyan na medyo bumabagal pa kanan, o baka malamang paparking yun sa kanan. Bakit natin lulusutan yung kanan? Sa tunay, ito, nakaka 8 minutes na tayo, so hanggang 10 minutes lang tayo sa video na to. Sa tunay, napakarami nating pwedeng pag-usapan tungkol sa mga aksidenteng maiiwasan. And I can say this, 99% of accidents are preventable, avoidable, pwedeng iwasan. Nasa skill yan ng rider, nasa mindset ng rider, nasa attitude yan ng rider. Kung ang uunahin ko ay yung pagiging astig at pagpapakul, kung ang uunahin ko is yung kakamutehan, pero wala naman pala akong skills, ma-aksidente talaga ako. At hindi ko pwedeng gawing excuse na, ang aksidente talaga parte ng buhay . Hindi natin masasabi yan, ganyan talaga yan. No, that is not an excuse. It's a skill issue, it's a knowledge issue, it's an attitude issue. Ang pwede lang nating iwasan, 1% lang. Yun lang yung mga acts of God. Pwede nga biglang kumidlat ngayon, tapos mamatay ako dito . Diba? Bakit ako nasa gitna ng basketball court during lunch break? But anyway, change my mind. I challenge you. Hinahamon ko kayo. Baguhin niyo yung paniniwala ko sa aksidente. Yun yung paniniwala ko sa ang aksidente may iwasan yan. Hindi natin pwedeng gamitin excuse na hindi may iwasan ng aksidente. May iwasan yan. Nasa skill yan. Nasa knowledge, skills, and attitude. I will see you on the next video dito sa Man Cannot Ride.